Biglang nag-apoy at pumutok pa mga dekorasyong pampasko sa munisipyo ng Subic, Zambales. Ayon sa ilang saksi, nagsimula yan sa spark bago tuluyang nag-apoy. Pero agad namang naapula ng Subic Public Order and Safety Office bago kumalat. Hindi na bago ang mga sunog na ang mitsa ay Christmas decor. Pinakakaraniwang dekorasyon na maaaring mauwi dyan ang Christmas lights. Kaya tuloy, paalala ng Department of Trade and Industry, siguruhing lehitimo ang kalidad ng mga bibilhing ilaw pampasko. Kasama dyan ang pagsigurong merong Philippine Standards Mark o PS at ICC Mark ang binibili lalo na kung dekoryente. Ganyan din ang paalala ng Bureau of Fire Protection. Bumili ng dekalidad. Huwag magtipid sa Christmas lights para sigurado lang na ligtas ang lahat at hindi pa tayo makadamay sa ibang pamahayan. Maging maingat din dahil baka delikado kung lumang Christmas lights. Kung nabili yan last year pa, not everyone has a good storage, no? So hindi na yung iba napapansin namin, for example, sa bahay lang namin, no, gamitin ko na example, pagtanggal ko sa aming mga old decors, decorative lights or Christmas lights, marami na siyang mga cobwebs, marami ng mga dust, and these are very combustible. Dagdag pa ng BFP, huwag dapat babad sa gamit. Pwedeng hayaang nakasindi kung gising. Pero kapag matutulog na, huwag na itong iwanang nakabukas. Kung hindi natin pagpahingahin yun, it will come into a moment where yung nagkakaroon siya ng overheating. So mas maganda talaga kung bigyan ng breather. Now, for example, 4 hours, pagpahinga ng 1 hour or 2 hours. Kung naulan na naman, mainam pa rin daw na obserbahan kung magkakaproblema kahit pa sinasabing all-weather ito o pwede sa ulan. Kung aalis naman ng bahay, lalo't marami ang nagbabakasyon pag Pasko, ugaliing hugutin ito sa saksakan.